Sa panahon ngayon, no, everything is for the content. Lahat gusto maging content creator. Lahat gusto maglabas ng content na unique. Everyone wants to be unique, no? Kasi again, pag unique ka, mas maraming makapansin sa'yo, mas malaki yung chance na mag-trending ka. So maraming tao or maraming content creator na kung ano na lang ginagawa, no? Para maging trending lang. And marami din naman na ano no na sobrang solid. Sobrang nakaka-enjoy naman talaga and karapat dapat na mag-trending sa mga ginagawa nila and mga nilalabas nilang content. And may iba na gumagawa ng mga, amazing na bagay. Like, meron pa ako nakikita na ano na yung mga magaling mag-yo-yo, 'di ba? Meron pa ako nakita na nagtutrumpo, no? Na ang galing magtrumpo. So, 'yun, no? Maraming ano, no, gusto na ipakita yung talent nila, gusto pakita yung skills nila, dancing, singing, which is I feel like napakaganda, no? May iba pa nga na binge watch ko pa eh, yung mga pag may na, mga nakikita akong content creator na sobrang na-amaze talaga ako. Pero yun na nga, dahil everything is for the content, minsan yung iba sumusobra na. We have this video today na, nag-circulate sa internet right now, which is ang ginagawa nila, mainly is nag-roller skates, no? Gumagawa ng mga amazing tricks sa roller skating, nag-roller skate kung saan-saan, which is, kung iisipin mo yun, no? I mean, there's nothing wrong with that, right? Yung recipe na yun is sapat na para, magkaroon ka ng audience para panoorin ka kasi magaling ka mag-roller skate, right? Kahit ako panoorin kita na kung magaling ka talaga mag-roller skate. Kaso nga lang parang recently medyo sumusobra na, no? So, we have Skating Fairy, no? Skating Fairy Rolls yung account niya sa TikTok. Meron siyang mga videos na, medyo nagiging alanganin sa mata ng mga tao. Kung saan, sa video na yun is nagro-roller skate siya sa airport. So makikita nyo, no? In the middle, nag-roller skate siya. Siguro sabihin ng mga tao, ayos lang naman, no? Parang hindi naman masyadong siksikan. But, bawal mag-roller skate sa loob ng airport kasi airport is napaka-busy na lugar, no? Kakagaling mo lang sa, 5-6 hour flight ka sa ibang bansa, uuwi ka na pagod ka na, no? Siksikan, tapos biglang may mag-roller skate, mabubunggo, magkasiksikan pa, or possible na mag-cause ng inconvenience sa mga tao. 'Di ba? Hindi ko siya sabi na palagi mangyayari 'yon, no? Pero possible, right? It doesn't mean na maluwag yung airport nung araw na to is pwede na. Right? Sabi pa nga niya, no, sa TikTok, I mean, I feel like sobrang na-enjoy niya to, no? Kasi sobrang dami ang pumupuna sa kanya sa TikTok, sa comment section. Sabi pa nga niya dito, may nag-comment, roller skates are allowed there? Reply niya dito is never naman kami sinita dito. But, smiling emoji. Na parang, parang okay lang sa kanya. May nag-comments pa dito na bawal naman talaga mag-skate sa loob ng airport. And nag-reply siya na, kaya pala ang daming guard na pinapanood lang kami. Di ba na parang proud pa siya na, I mean, nag-enjoy nga yung mga tao, tingnan kami. Or are you sure na yun yung dahilan kung ba't siya nakatingin? And kung hindi talaga, or kung pwede naman, wala naman sumisita, and nakatigil lang yung mga guard sa inyo, ano to? Grabe, nangingitig ako, guys. Nakalimutan ko kung saan ko nilagay itong maleta ko. Tapos, boarding na kami. Tapos kanina, merong security guard na sabi, bumarin ko raw. Sabi ko, no, I'm late. Ikaw mismo yung bumuko sa sarili mong video. Asinita ka, no? Again, nagmamadali lahat. Nakalimutan mo yung luggage mo. Of course, most probably nagmamadali ka rin, no? Kasi ikaw na sabi, kinakabahan ka kasi sa sobrang enjoyment mo sa pag-roller skate, nakalimutan mo yung luggage mo. Of course, dahil doon, magmamadali kang hanapin yon. And there is a higher chance na makabunggo ka ng tao. Hindi man siya nangyari. That's cool, right? Pero, ang gusto mangyari ng airport dito, or, kaya merong rules, is para maiwasan mangyari yon. 'Di ba? Hindi porket hindi nangyayari, hindi na mangyayari. And porket hindi ka sinita, parang ayos lang. Kapag meron ka ng platform, no? Meron ka ng following and maraming nanonood sa'yo, maraming humahanga sa ginagawa mo.
no? Malaki yung chance na maraming gumaya sa ginagawa mo. 'Di ba? Paano kung hindi nga nangyari or hindi nangyari sa na, nag-cause ng inconvenience or problema sa airport. Pero paano kung may ibang gumawa niyan? Dahil sa'yo. Kasi iniidolo ka nila. And at that time, hindi sila sinuwerte, no? Nakabunggo sila ng tao na nagmamadali, mali mo matanda pa, or maraming dalang luggage na nagtumbahan. Paano ka tutulong? Eh, naka-rollerblades ka, naka-roller skates ka. So, hubarin mo para lang tulungan sila. Which is, bago mo mahubad dyan, baka mamaya tapos na lang iangat yung mga luggage nila. So, anong sasabihin mo? Sorry na lang. Right? So, yun nga, again, prevention is better than cure, Isa yung kasabihan ng simula pa nung fetus ka pa. And, I don't know why parang ini-enjoy pa nila because after uploading a video, nag-upload pa sila ng marami pa. ng marami pa, no? Ng clips, which is yung iba naman, ayos lang. Kasi I feel like, nasa nasa parang, sa gilid siya na parang walang masyadong tao. So I feel like ayos lang yon, no? Again, ayoko silang i-bash dahil lang sa nag-roller skate sila or dahil lang sa nagawa nila yon, no? Kung ayos naman talaga yung area, why not, right? Nothing wrong with that. But of course, pag clearly nagkukos na siya ng parang problema or alam mong bawal yung bagay na yun pero ginagawa ko pa rin, hindi siya kina-cool kid. I know most probably this is for content. But come on, guys. And that is like a week ago, no? Itong issue na to about roller skating inside the airport is a week ago, man. No? So marami nang nakapuna dito, pero no? Pero hindi pa doon natatapos, no? Hindi pa doon natatapos. Sabi nga nila, pag nag-trending ka, humanap ka ng paraan para maangatan mo yun or pag-trending ka ulit, man. Ilang ang tanging paraan para makasurvive ka dito sa napakalaking social media world, no? Because, hindi ko naman siya pina-follow, no? I don't know kung madalas siya nang ginagawa to, but she uploaded another video sa TikTok, which is, this is like 1 day ago, man. 1 day ago, man. So I'm not gonna play the video anymore, but I'm gonna just show you this, no? Nakapost lang siya. Alam niyo naman siguro based on the caption sa video mismo, skate downhill in Tomas Morato. Sa frame pa lang na to, alam mo na the roller skating in the middle of highway, no, main road. Come on, guys. Dun sa airport, maybe there's an argument pa na wala naman masyadong tao, no? Wala naman masyadong tao, siguro okay lang, 'di ba? Even though na alam natin na ang airport is napaka-busy na lugar, but maybe on that day hindi ganoon kadaming tao, no? So maybe okay lang. Mukhang wala naman nasaktan kaya okay lang, 'di ba? But in the middle of the road, the main road, man, hindi na pwedeng sabihin na, na hindi na wala namang sumita sa amin, no? Hindi porket to lang sumita sa inyo, ayos lang. This is uploaded 1 day ago. Last November of 2025, meron ngang isang news article from ABS-CBN. Sabi dito, MMDA warns against using rollerblades, skateboards on public roads. They said in here, the Metropolitan Manila Department Authority, or MMDA, on Friday issued a reminder to the public against the use of rollerblades, skateboards, and similar recreational equipment on public roads following a viral social media post showing individuals skating along a public road. Gabriel Go, head of the MMDA Special Operations Group Strike Force, emphasized that such activities are unsafe and should only be done in a controlled environment. Quote-unquote, pag kayo ay nahagip o nasagi, ang mangyayari niyan, ang fault niyan, magpo-fall doon sa taong may lisensya. Sila yung may responsibility kasi sila yung license holder. When in fact, mali po yung ginawa nung nag-rollerblade sa kalsada. It's really a dangerous act na hindi dapat tularan. Kita mo na, naka-aksidente ka na, nasaktan ka na, ikaw mismo na nag-roller skate or nag-rollerblades, nakagawa ka pa ng problema sa ibang tao kasi most probably yung kotse, makabangga sa'yo or motorista, siya yung makikitang may kasalanan, no? Di ba? Nakikita, lumang tugtugin na to sa napakaraming aksidente sa kalsada, di ba? May kita tayo na binabalita na may
bilang tumawid na clearly kasalanan nyo nung tumawid, no? Pero ang nahirapan or nagkaroon ng inconvenience is yung nag-drive, no? Ng motor nila or ng kotse na lisensyado kasi again, nakakotse sila no? Anong palag ng katawan ng tao sa kotse? Kahit na clearly mali nung tumawid. Di ba? And the same goes to this situation. So yeah, again, okay lang, no? Okay lang gumawa ng mga ganito klase ng content. Pero do it sa inside ng subdivision, ganyan, sa park, no? Pwede naman eh. Pwede kang gumawa pwede kang mag-TikTok na sumasayaw ka habang nag-rollerblades. That's gonna be a banging video, no? Kung gano'n lang gagawin mo kasi yung mga ganito. Isang content creator naman ang tagpo ang tanga, no? Sa araw na ito. But I just wanna yap about this, no? Kasi clearly mali. No, clearly mali. Pero meron pa ring ibang meron pa rin ibang nagtatanggol dito. No, marami ang sumisita, marami ang pumupuna, pero meron pa rin ibang tanga na nagtatanggol tong gawain na to. Again, I don't have a problem dun sa content creator, no? I have a problem dun sa ginagawa nila. And again, I feel like sobrang dami nilang, options na pwedeng ipalit para magkaroon ng banging video on TikTok. Doon pa lang sa nag-roller skate ka, no? Nagagawa mo siya ng napaka-smooth and malinis and balance, no? Sobrang lupit na, sobrang galing na, pero hindi mo dapat you're doing too much basically, no? Dapat hindi mo na ginagawa yan. But yeah, I mean, that's about it. Yun lang.